Sa isang balon, meron daw na-diskubring pira-pirasong mga ginto. Paano kung isang araw ang pinagkukunan nyo ng tubig sa bahay, bigla na lang naglabas, hindi lang ng tubig, kundi ng mga butil-butil na parang ginto? Dami oh! Ang dami! Ang daming gold! Naisipan ko pong i-video para kung sakaling mag-viral, maraming makakapanood. Ano kaya kung ipadala ko na lang kay Jessica Soho na matulungan kami? Test po. Yan o, sa may batya po. Kita na kumukuga po siya ng gold na maliliit. Tumaas po yung balahibo ko. Kung sakaling ginto po talaga, katumbas, pera. Ang pinanggagalingan ng tubig na parang may gold dust. Ang sementadong balon na ito Yaman na tayo. para makolekta ang parang mga pira-pirasong ginto. Sinasala gamit ang damit. Naglagay kami ng tila sa may hose. Yun po, nahuhulog eh. Sa loob ng ilang araw, halos isang kutsarang parang gold dust ang nakukuha nila. Hindi pa namin naiipon. Nandun pa lang kasi sa loob po ng drum. Hindi po namin sigurado kung ilan po yung suma total. Huwag muna nilang papandarin yung electric pump kasi baka masayang lang. Ipasuri muna natin. Dami oh! Ang dami! December 2020 nung nagpagawa sila ng sementadong balon sa likod ng kanilang bahay na tinatayang may lalim na 20 feet. Ang supply po kasi ng tubig dito, lalo na kapag ka-summer, by schedule lang po. Hanggang nito lang daw linggo habang nililinisan ni Jeffrey ang ginamit na drum sa paglalaba. Napansin niya na parang may kumikinang sa tubig. Nung una po, malabo pang tubig yung lumabas po. Tapos yung tinapon ko po yun, binalik ko ulit po yung sa may drum. Tapos po yung may kinang na po, naguldas po ng liliit. Para ako na-shock po eh, hindi ako nakahinga. Honey, halika dito. Tignan mo dito yung nasa drum. Ang dami kumikinang-kinang, parang ginto. Dami oh! Bago pa raw nangyari yan, si Michael parati na raw may napapanaginipan. Na nagiinip pa, parang may nakikita akong kumikinang dito sa paligid lang ng bahay. Nung nakita namin yung parang gold dust na yan, siguro baka ito na yung panaginip ko na kumikinang. Yung lulo ko po nun daw, mga hapon may dalang gamit na iniwan sa ilalim ng lupa. Siguro may ginto doon. Pinanghahawakan din nila na ang kanilang probinsya malapit lang sa Benguet, kung saan maraming mga minahan at mga nagsasagawa ng gold panning. Sa kanilang probinsya rin nadiskubre ang Bolinao Skulls, kung saan ang ngipin ng mga sinaunang tao nakitaan ng mga ginto. Kaya naman sina Jeffrey at Michael, kumpiyansang ito na ang simula ng kanilang pag-asenso. Kung ibibigay po ng Panginoon, milyon-milyong halaga po sana. Kung sakali namang meron nga silang balon ng ginto, malaking tulong ito kina Jeffrey at Michael na ang kinikita lang kada araw sa pangingisda, 300 to 500 pesos. Minsan wala pang mahuli, lodo pa pang gasolina. Dami oh! Pero ginto nga bang talaga ang nasa kanilang balon? Para bigyang linaw, inimbitahan namin sa site ang mga tiga Mines and Geosciences Bureau o MGB ng DENR ng Region 1. Nagsagawa muna sila ng site inspection. Sinailalim sa physical testing ang mga nakuhang parang ginto sa balon. Sa unang tingin po, gold. Yaman na kami! Susunod, Dami oh! totoong ginto nga kaya ang nasa balon? 100%. Naniniwala ako na guldas po ito. Magiging milyonaryo na nga ba ang mga mangingisdang sina Jeffrey at Michael? Mukhang Ang resulta, susunod na. dami oh! Ang dami! Para mabigyang linaw kung ginto nga ba talaga ang mga kumikinang na butil sa balon dito sa Pangasinan, inilapit namin ito sa Mines and Geosciences Bureau o MGB sa ilalim ng DNR ng Region 1. Ininspeksyon muna nila ang balon. Pagkatapos, sinagawa ang gold panning sa mga sediment na nakuha. Supposedly, ang gold kasi is mabigat po siya. Magsisettle po siya sa bottom. Apparently, nung nagpapanning po kami, ma-observe po na itong alleged gold sediment, nasususpend po siya sa tubig. Meaning, nagpo-float po siya. Sumasabay lang po siya sa flow dun sa tubig.
At tinignan din ang kulay nito kung nalalapit nga ba sa tunay na ginto. Nagbo-block yung kulay niya. Pure gold po, yellow gold na metallic color na alam natin. But dito po sa sediments po na kolekta po namin, medyo pale yellow yung color. Base sa physical test, Sa unang tingin po, para po siyang gold because of the color. Yaman na tayo. ang tila ginto na lumalabas sa balon, posibleng synthetic glitters lang daw. Mukhang glitter. Pag po titignan po kasi doon sa source, yung old na casing is roughly 2 inches nga po. And then, nagpasok lang po ng isang smaller diameter na tubo, mga roughly 1 inch po. Medyo open po siya. Baka may pwedeng maghulog doon. Para po kasi buksan yung motor pump, nag-i-introduce din po sila ng water doon sa well para po umakyat po ulit yung tubig. Posible pong nahalo rin po yung glitters doon po sa pinapasok na well. Paano magkaroon po ng glitters? Wala naman po kaming biniling glitter. Kulang pumunta sa bayan, tsaka yung mama ko po, tsaka tong asawa ko. Pag dumarating naman yung kapatid ko, nadala yung mga anak niya, wala naman po silang Hindi na sila dala-dala po. pumupunta dito. Gusto kong may patis po, anuin ko po kung hindi po glitters. Pero para mas lalong masuri ang sediments, kumuha rin ng sample ang mga geologist para tignan ito sa laboratorio. And then we will try to coordinate with the other MGB offices kung pwede nilang i-check sa laboratory if it is gold or not. Base po sa MGB data, wala pa pong known gold deposits po within the vicinity ng area. Nalulungkot po, sir. Kasalain na lang po namin ng damit para kahit papano po magamit pa rin po namin po yung tubig po. Hindi na rin po namin siguro papabuksan itong balon kasi dagdag gastos pa. Tunay ngang hindi lahat ng kumikinang ginto. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.